Maaga akong gumising dahil gagawa ko ng bento na babaunin ni Hapon sa trabaho. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Gumising na ako ng alas 2 kasi gagawa ko ng baon ni Hapon. Ayan mga bi, para makita nyo ay sobrang dilim pa nga sa labas. Mga oras na to mga bi, sobrang inaantok pa talaga ako. Uminom muna pala ako ng gamot para sa allergy. Ilang araw na kasi to, kaya buti na lang medyo okay na. Hugas na rin ako ng bigas para makasaing na. Dito muna ako magsasaing dahil sira yung rice cooker namin. Paano naman kasi mga ante, hinugasan ko yung rice cooker namin. Hindi ko alam na masisira pala. Pagkasabi ko kay Hapon, ay nag-order naman siya kagad sa Amazon. Kaso nga lang 3 araw pa bago dumating. Nagtaka nga rin sa akin si Hapon mga bi kasi paano daw ako nakakapagluto ng kanin. Syempre hindi lang naman sa rice cooker pwede magluto ng kanin, di ba mga bi? Doon sa probinsya namin, ang gamit namin kapag nagluluto kami ay kahoy. Katapos ko nga palang maghugas, ay niready ko na yung mga lulutuin ko. Luluto nga pala ako dito ng 3 pirasong tonkatsu. Kailangan natin dito ng breadcrumbs, harina at saka itlog. Ito yung naisipan kong lutuin na baon ni Hapon. Napakadali lang naman lutuin to mga bi. Ito rin yung gustong-gusto kong inuulam. Ang unang ginagawa ko ay pinapahiran ko muna ng harina tong karne, saka ko ilalagay dito sa itlog. Pagkatapos nun, ilalagyan ko naman siya ng breadcrumbs. Balutan nyo siya ng maraming breadcrumbs mga bi, saka natin siya ipapry. Depende sa inyo mga bi ha kung paano kayo magluto ng tonkatsu. Painit na tayo ng mantika, kailangan mainit na mainit. Luto na nga rin pala tong kanin ko, ang bilis lang, wala pang 10 minutes. Dahil mainit na yung mantika, kaya magpa-fry na tayo dito ng tonkatsu. Cute size nga lang pala yung ginawa ko. Balibalik ta rin nyo lang siya para hindi siya masunog. Habang napiprito ako, ay maglalaga naman na ako dito ng broccoli. Hugasan lang natin ng maigi itong broccoli, saka natin siya ilagay dito sa tubig. Nabay ko na nga rin palang ilaga itong itlog para mas mabilis at hindi aksayado sa gas. Pagkatapos ng ilang minuto, ay naluto na rin tong tonkatsu. Ito nga yung itsura niya mga be, diba napakaganda, hindi siya nasunog. Ang susunod naman na lulutuin ko ay magpiprito naman ako dito ng manok. Naglagay lang ako dito ng konting harina at saka karagi powder. Sa pampalasa naman ay naglagay ako ng shokusho. Ang huli ko namang nilagay ay tubig. Balik tansya-tansya lang itong ginagawa ko. Siyempre pagkatapos nun, ilalagay na natin itong manok dito sa ginawa natin kanina. Mekos-mekos nyo lang itong mga bi, tapos hayaan nyo lang siya ng mga 3 minutes. Bago ko nga pala minekos-mekos to, ay naghugas muna ako ng kamay. Pagkatapos ng 3 minuto, ay pwede na natin siyang prituhin. 4 na piraso nga lang pala itong niluto ko. Yung iba naman ay ilalagay lang muna natin sa ref. Alam nyo mga be, gustong gusto ko talagang nilulutuan si Hapon ng baon niya. Bukod sa makatipid, ay iba pa rin syempre yung luto ng isang asawa. Sa bundok kasi ngayon, yung ruta ni Hapon, napakaaga ng pasok niya, kaya kailangan ko siyang lutuan ng baon niya. Doon kasi sa bundok ay walang convenience store, pero may mga restaurant naman. May pera naman si Hapon, pero mas gusto ko pa rin na ginagawan ko siya ng baon niya. Gusto ko kasi mga be, hindi magsisi sa akin si Hapon na naging asawa niya ako. Habang nagluluto nga pala ako, ay nagising na si Hapon. 置いちゃった？どうした？開けちゃったの。待ってて。Nagising na nga si Hapon kasi papasok na nga siya sa trabaho niya. Kaya binibilisan ko na ring magluto. Nagluto ako ng toge tapos sinahugan ko lang siya ng chikuwa. And finally mga bi, eto na yung last na lulutuin ko. Tinatamis ang kalabasa nga to mga bi tapos papakuluin ko lang siya. Sa mga oras na to ay naghihilamos na si Hapon. At eto na nga mga bi, magre-ready na ako dito ng baon ni Hapon. Paggawa ng baon ni Hapon, eto yung pinakagustong gusto ko. Nakaka-enjoy kasing gumawa ng Japanese bento. Dito lumalabas yung pagiging creative ko. Eto nga palang niluto ko, hindi lahat yan ibabaunin ni Hapon. Kung ano lang yung kasya, yun lang yung ilalagay ko. Tapos yung mga natira naman, iuulamin ni Kenshin kinabukasan. Nakabihis na nga si Hapon mga bi at aalis na nga siya papunta ng trabaho. Ito rin yung maagang pasok ni Hapon mga bi bukod sa alas 3 ng madaling araw. Naawa ko minsan sa kanya mga bi kasi kulang yung tulog niya. Kahit na inaantok siya, ay kailangan pa rin niyang bumangon para pumasok sa trabaho. And finally, natapos ko rin gawin itong obento ni Hapon. Sabi nga niya, konti lang daw yung ipapabaon ko sa kanya, baka daw hindi niya maubos. Sabi niya lang na hindi niya mauubos, pero pagka-uwi niya ng bahay galing trabaho, ay simot na simot. Nagmamadali na nga si Hapon mga bi kasi wala na daw siyang oras. Kahit goodbye kiss, ay wala man lang mga ante. Okay lang mga ante kasi nag-thank you naman siya kanina habang nagluluto ako. Sabi nga niya sa akin na thank you daw kasi ginagawan ko siya ng obento. Pagkaalis nga ni Hapon ay mag-aayos muna ako dito sa kusina. Para pagkagising namin mamayang umaga ni Kenshin ay hindi na masyadong madumi. Kanina bago ako magluto ay nakapaghugas naman na ako ng mga pinggan. Habang naglilinis nga ako dito sa kusina ay tumawag bigla si Hapon. Nani? Dosta?
arigato. Ay, wakatta. Sabi nga ni Hapon, ay kumuha ako ng pera pambili ng pagkain. Napansin siguro ni Hapon na wala na kaming stock sa ref. Kaya ang sabi ko sa kanya ay okay at thank you. At eto ngayong oras mga bi, alas 4 ng madaling araw. Sobrang inaantok na ako dito mga bi at masakit na yung ulo ko. Hindi ko nga alam kung makakatulog pa ako. Kapag naudlot kasi yung tulog ko, ay hirap na ako ulit makatulog. Sobrang sakit nun sa ulo at sa mata mga bi, yung pinipilit mong matulog pero hindi ka makatulog. Kaya heto, bago ako matulog, ay minamassage ko muna tong mata ko. Sa mga oras kasi na tong mga bi, ay sumasakit na yung mata ko at inaantok na. Paano ba yan mga bi? At dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching. Sayonara and bye!